Master Jet, ang mga uniform personnel are government employees too. Pero why they are not GSIS members? No, so madalas po na ito ay tanong, no, dahil po doon sa atin pong na-post na sinasabing mandatory compulsory membership sa GSIS for government personnel. Ayon po yun sa Republic Act 8291. Pero mayroon pong exclusion na nakasaad sa batas na yon na sa Section 3 ng IRR. At ito po yung exclusion from compulsory coverage under sa GSIS. At ito nga pong mga uniform personnel ay hindi po sila kasali doon sa mandatory coverage ng GSIS for government personnel. Naka-state talaga yan sa batas na uniform personnel of the AFP, PNP, BFP, and BJMP. Ito po no, kabilang sa mga hindi kasali doon sa compulsory coverage ng GSIS ayon po ito sa Republic Act 8291. So ito po yung sagot kung bakit sila ay hindi po sakop ng retirement benefits at maging ng deductions under po sa GSIS. Ang uniform personnel ay meron po silang sarili nila na uri ng retirement benefits, and yun po ay kasalukuyan na under fire hanggang sa kasalukuyan po, kasi mayroon pong mga proposal ang gobyerno na babaguhin yung pamamaraan ng retirement benefits ng mga uniform personnel, no? At ito na nga po ay ipapattern siya dito sa nangyayari sa GSIS, kung saan yung mga miyembro nila ay magko-contribute para sa kanilang magiging pensyon in the future. So yun po kasi yung purpose ng atin pong premiums sa GSIS. Tayo po ay nag-contribute bilang paghahanda doon sa magiging pensyon natin when we retire from government service. So ganun po siya, no? While you are active in service, kakaltasan ka, tapos mayroon din contribution si government under your name para maisiguro na kapag ikaw ay mag-retire na from the service, makakatanggap ka ng pensyon, no? Para siyang insurance sa inyo o sa atin, para when we retire, kung kailan wala na tayong sahod na tatanggapin from our employer, tayo ay makakatanggap pa rin in the form of monthly pension. So yun po yung purpose ng GSIS. No, so ito po yung sagot kung bakit hindi kasali sa sakop ng GSIS ito mga uniform personnel. Nasa batas, mayroon po batas na nagsasabi na sila ay hindi kasali doon sa compulsory coverage. Ang DepEd, isa sa mga ahensya ng gobyerno na sakop ng compulsory coverage po. At wala kasing batas na nagsasabi na tayo ay excluded doon sa mandate na yon, kaya tayo ay nananatili na sakop pa rin o nagko-contribute pa rin sa GSIS, and si GSIS pa rin yung mayroong responsibilidad para sa ating magiging pensyon kapag tayo po ay magretiro na. So sana po ay nasagot natin itong mga tanong kung bakit tayo ay patuloy na miyembro ng GSIS samantalang itong mga atin pong uniform personnel na kasamahan sa gobyerno ay malaya naman mula sa GSIS.